Barangay Victor. Say hello to the Fast and the Furious. Everybody get out of the way. Well, gustong humabol, gustong iwanan, tapos na ang eleksyon, pero yung bilangan, of course, still ongoing at wala halos yung pinagkaiba sa mga sitwasyon natin dito sa ating Talk and Text PBA Fiesta Conference. Ito ang muling pagtatagpo ng Santa Lucia Realtors at Wellcoat Dragons. Nasa second round na tayo ng ating mga eliminations. Ang ating mga teams, of course, nagbibilang ng mga panalo. Sinusukat pa yung mga laro na kanilang lalaruin dito sa ating second round of the eliminations. At of course, para makakuha ng magandang pwesto at uusad dun sa susunod na round. Anyway mga kaibigan, yung Santa Lucia Realtors at Wellcoat Dragons, yan po ang ating naming ball game sa inyo. Benji Santiago, kasama ko rito si Coach Leo Isa. Coach Leo, did you vote wisely? Siyempre naman, dapat lang. Alright, sabi nga natin ito, gustong humabol at gustong iwanan para maintindihan natin itong title card na ito. Tingnan muna natin yung ating team standings. At of course, dito makikita natin parehong nasa ilalim itong Santa Lucia Realtors at Wellcoat Dragons. Ngayon, ang sitwasyon nila ipapaliwanag sa inyo ni Coach Leo. Ayan, nakikita natin sa ating team standings na Santa Lucia a game ahead of Wellcoat. 4 na panalo kontra 9 na talo, samantalang ang Wellcoat naman 3 panalo kontra 10 talo. Kung sakaling mananalo ang Wellcoat, magpapanabla sila sa 4 na panalo at 10 talo. Kung mananalo naman ang Santa Lucia, aabanse sila ng 2 laro, magiging 5 panalo at 9 na talo, samantalang Wellcoat bababa sa 3 panalo at 11 talo. Ayan, kumbaga hindi 12 pwesto ang hinihintay natin dito dahil sasampu lang yung ating teams. Ano? Pero mas malinaw siguro para may paliwanag natin sa inyo. Ito yung ating tournament format. Of course, yung top 2 teams natin. Nakita natin doon sa ating team standings kanina, siksikan sa itaas. Pero dito sa gitna, ganun din ang sistema. Correct. Hanggang doon sa baba, talagang close fight ang nangyayari. Pero ang pinaka-importante sa larong ito ay yung pang-10 team or yung tinatawag nating kulelat after the elimination ay hindi na po makakasali sa susunod na second round ng ating wildcard phase. Ibig sabihin, magbabakasyon na sila. Samantalang yung pang-9 na team, makakasama pa at magkakaroon pa ng chance sa ating wildcard phase. As we go along, we will continuously explain that to you, yung ating tournament format. Pero ito parang hindi naman kailangan isulat ito sa balota Pagka sinabing, wow, etong Santa Lucia Realtors, dahil of course yung 2 Williams, tapos lagay mo sa gitna yung Umulon. This is the way they performed in their previous game na nanalo sila over Pure Food sa Inares Center sa Antipolo at talagang napawaw yung kanilang mga supporters dito, yung kanilang mga fans, di ko masabing mga botante. Pero eto, of course, makikita ninyo in action, Kelly Williams, kanina Jamal Williams, Nelbert Umulon nagpakitang gilas. They came out with that big win na kinakailangan nila. Wow na wow talaga ang performance nitong 3 players ng Santa Lucia. Jamal Williams and Kelly Williams, parehong double-double ang kanilang performances. Samantalang si Nelbert Umulon naman, 26 puntos ang kinamada. Samahan mo pa ng 9 na rebounds. Talagang napawaw si Coach Boyet Fernandez. Ito naman panig ng Wellcoat Dragons. Paikliin na lang natin in one word, reward. Dahil kumbaga inihintay ni Coach Leo Austria na sabay-sabay pumutok yung kanyang mga players at yung nga nangyari when they had this upset win over the Talk and Text Phone Pals. At ito makikita natin playing an inspired ball game, lalo na ito si JR Reyes na galing pa ito sa injury pero antindi ng kanyang bawi and everybody showed up in that ball game para sa Wellcoat Dragons. Sinabi mo pang reward. Ito po yung mga
starting players ni Coach Leo Austria para sa kupunan ng Wellcoat na lahat naman ay nagpakitang gilas nung nanalo sila the last time na naglaro sila kontra wala namang iba kundi napakahina ng tinalo. Talk and text lang naman. Oo nga pero ganun talaga sitwasyon. Sabi nga natin, bilog ang bola. Well, ayan ang reward. Of course, the composition of the 5 players who really performed well para sa Wellcoat Dragons. Ang tanong ngayon, muli kaya nilang mauulit yan? Dahil sabi nga natin, dito sa ating bakbakan na ito ng Santa Lucia Realtors at Wellcoat Dragons, isang gustong humabol, isa man gustong maiwan o maiwanan, hindi naman siguro dapat mangyari yun. Well, we'll find out as the ball game progresses sa aming pagbabalik. Yeah, that's the way. That's the way. Now let's meet the starting five of your Wellcoat. Well, alam natin itong dalawang koponan ay galing sa panalo itong Santa Lucia Realtors. Bakit ba sila nanalo last game? Because they were playing as a team. Yung nga ang hinihingi ni Coach Boyet Fernandez even in the past few games. Pero sabi niya, ito lang ang nangyari. Nag-relo sila as a team and that's why they won against Pure Foods Tender Juicy Giants. Pagdating naman dito sa Wellcoat Dragons, bakit sila nanalo? Sabi ni Coach Leo Austria, simple-simple lang. Itong kanilang import, he showed a lot of energy. Kaya naman itong mga locals niya ay nagpakita din. Kaya naman ito'y nanalo sila against, like we said, itong Token Text Phone Pals. Itong Token Text Phone Pals ay napakalakas pero tinalo ng isang Wellcoat Dragons na sabi nga nila, they take their lead from the import. Alam natin, this is an import-laden conference kaya naman kailangan na magpakita ang kanilang import and he showed it both defensively and offensively. So balik naman po tayo dyan sa panel. Alright, thank you very much. At eto, nagsimula na itong ating ball game. Kagaya na binabagay ni Dominic Uy. Of course, after 2 games, nakita rin natin yung worth nitong si Waylon White. Itong import ng Wellcoat Dragons. Well, titignan naman natin dito. Of course, these are 2 teams na siguro pagpasok sa ball game na ito, parang maganda yung mga pakiramdam dahil kaya nanalo sila respectively in their previous outing. Alam naman natin, ito talaga yung mga teams na sabi nga natin, binibilang ko ilan yung mga panalo nila. Ayaw nilang maiwan sa huli at matanggal. Sinabi mo pa, no? Talagang ganado itong dalawang kupunan na ito. Kapwa galing sa napakagandang mga panalo. Sigurado ko ang confidence level nila nandun sa susunod na baitang. Well, ang ating mga referees for this ball game, Mar Montiel, Joey Calungkagin, and Jess Ferrer. Ito bola ito ng Wellcoat Dragons. 2-0 tayo ngayon in favor of the Santa Lucia Realtors. At naputukan. Well, inabutan ng shot clock. Ito nga panig ng Wellcoat Dragons, so that's a turnover. Pagka ganyan, 24-second shot clock violation, it would be considered as a team turnover. So yung team, may turnover yung team. Hindi individual. Meantime, Kelly Williams, Jamal Williams. Hindi po sila magkapatid, pero halos magkamukha yung laro nila. Yeah, no. Pero kita mo naman, pasok agad yung napakalayong outside jumper ni Jamal Williams na talagang magandang pinapakita para sa green shirts ng Santa Lucia. Alam mo si Bitoy Omolo nag-start dito sa ball game na ito, especially after that fantastic performance nga niya sa inaresenta ng Tipolo. Kaya siguro na-recognize na ni Coach Boyet Fernandez. Sige na nga, simulan na kita. Oo, baka mainit pa naman sabi nga nila, habang mainit aryahin mo na aryahin. Denver Lopez is at the line to shoot the free throw. Well, free throws rather. At wala pa nakatala na score
dito sa Welco Dragons. Ayun, meron na. Pumasok yung unang free throw. Tignan naman natin yung ating Ginebra San Miguel tapang matchup. Ayan, natin sa inyo ng Ginebra San Miguel. Tapangan mo, bilog ang mundo, parang Ginebra San Miguel. Marlo Aquino versus J.R. Reyes. Ito, Land of the Giants ang dating natin dito, Coach Leo. No? So we take a look at the numbers nitong ating dalawang players. Tignan natin kung sino ang mas angat dun sa dalawang mga malalaking mamane para sa ating Ginebra San Miguel tapang matchup. 4-2 right now. 2 free throws converted by Denver Lopez. Samantala sa ilalim mga atake, Bitoy Umulon. Butata ang inabot. JRS naman. Nakailang supalpal yan the last time na naglaro. Exactly. Anim. Samantala ito Wainwright. In that game laban sa Talking Tex, he was 4 of 7. Itong si Wainwright. From the 3-point area. Yan naman matindi ron eh. Outside shot galing kay Bitoy Umulon. Wala nangyari sa atake nitong Santa Lucia Realtors. Nevertheless, they still ahead by 2. Ito Waylon White. Para naging wayward shot. Oo, pero kita mo naman yung effort niya to get that shot off against the defense of Jamal Williams. Medyo hindi lang kontrolado yung release ng bola. Kelly Williams. Bigay ang bola kay Mark Isip. Isip, the handoff inside. At Bitoy Umulon. Good. Histo na kanyang first 2 points. Good drop pass by Mark Isip. Talaga namang mainit pa itong si Bitoy Umulon. Ganda na pagkakaisip niya ng play na yun, ano? Oo, talagang saktong-sakto. Compton right now to Denver Lopez. Outside, it's Rob Wainwright. Aha! It's a long 2. Sinabi mo, the last time na naglaro itong si Rob Wainwright, patuloy pa rin ang kanyang pagtitirada sa labas. Samantala, ito naman si Jamal Williams. Sa play yung kanyang one-hander. Lopez to Compton. Compton stops and pops. Yes! Paborito ni Alex Compton yan during transition. Kita mo naman ang ganda rin naman ang pasa ni Denver Lopez. Eksakto, sabi mo, stop and pop for Alex Compton. 6-all sa ating scoreboard right now as Kelly Williams tries to get near the basket with a jump hook. Saliwa. Rebound J.R. Reyes. Denver Lopez up against Bitoy Umulon, mas malaki sa kanya. Wainwright to Compton, laban kay Denok Miranda from the baseline. Talagang feeling ni Alex Compton, lamang siya one-on-one against Denok Miranda. Maski awkward looking yung tira na yun, but he had the confidence. Pasok pa rin ang tira ni Alex Compton. Versus Talking Tex, he had 11 points and 5 assists. Right now, he's got 4. First quarter pa lamang tayo. Bitoy Umulon makes a move towards the basket. Wala, tabi ka ng bola. JRS winning out. Welco Dragons. Kanadong itong dalawang. Takbo na takbo eh. Jumper sa TM Plus para kay Rob Wainwright. Sinabi mo nga, mainit pa rin itong si Rob Wainwright. Bakit hindi ko ititira? Libre ako sa 3-point area. Maning-mani para kay Rob Wainwright. Kami natitira pa doon sa mga pulso niya in the previous game. Masyadong malalim. Bitoy Umulon. Kumuha lang na magandang pweso. Matras ng konti. Nagawa ng paraan. Hindi bumitaw sa laban si Bitoy Umulon. Sabi mo nga, masyadong malalim the first time around. Pero the second time around, eksakto na ang kanyang pwesto. Isang offensive rebound at isang putback. All-court 11. Santa Lucia 8. Denver Lopez nawala yung bola as he was driving at puluyan na mawawala ang possession against Welco Dragons. 7 minutes and 18 dito sa ating first quarter. Kalahin mo nga naman, ang bilis ng takbo ng oras. Ang bilis din na action na nakikita natin rito. 11 puntos ka agad. Nakaka-4 na minuto pa lang. Magli-5 minuto pa lang ang aksyon. Denok Miranda is up against Lopez. Ikaw inside of Bitoy Umulon. Bitoy Umulon ang hirap pigilin dyan sa shaded area. Ang daming galaw. 6 na puntos na. Sino ba naman ang tinirahan? Sila JRS na higit na mas malalaki sa kanya at itong si Waylon White. Samantala, Alex Compton missing. Big rebound for Kelly Williams. Kelly Williams on the drive. Nagpasabit at meron namang sumabit si Rob Wainwright. Nagpasabit at merong sumabit. Sabi nga nila, dilihensya, pero hindi mo pwedeng bigyan ng pagkakataon itong si Kelly Williams. Talagang obligado rin itong si Rob Wainwright na sabayan. Na-foul nga lamang siya. Free throws ngayon para dito
kay Kelly Williams. Isa na lamang, ito lamang ng Welco Dragons, 6:41 to play dito sa ating first period of action. Matatandaan natin in their first meeting in this conference, 114-104 para sa Welco Dragons. As we take a look at Rob Wainwright, yung kanyang TM press. Natin sa inyo ng TM ang pinalakas na touch mobile connection from Rob Wainwright. Puntahan naman natin si Dominic Uy. Mainit na mainit talaga itong si Rob Wainwright pagdating sa shooting. Pati yung pakiramdam niya, mainit na mainit dahil nilalagnat siya. Ayun! Actually, hindi dapat siya paglalaro rin itong si Coach Leo Austria, pero alam naman natin ito si Wainwright is isang palaban na player, kaya naman pinilit niya maglaro in today's game. Alright, tinitiis ang sakit ni Rob Wainwright at lamang sila rito. Maganda naman na nagiging resulta. They're on top by 1, 11-10 as we go into our first time out of the ball game. Welco Dragons ahead. Live action between the San Miguel Beermen and the Coca-Cola Tigers. Lahat po yan dito sa ABC 5. That's tomorrow. Alright. Samantala dito nga sa ating ball game, 6 minutes and 34 ang natitira. Nabanggit kanina ni Dominic Uy, nilalagnat itong si Rob Wainwright at tinitiis kahit may sakit. Mas masakit naman kasi kung matanggal Matanggal sila di ba? Talagang ibang klaseng dedikasyon ang pinapakita nitong si Rob Wainwright. Kung isang player na masama ang pakiramdam at sabi nga mataas ang temperatura siguro baka payuhan ng asawa, girlfriend o magulang na, anak, magpahinga ka na lang. Oo, pero hindi tinatanggap yung excuse sleep yata dito Oo. Samantala, hindi pa na-inbound ito. Marami na tayong tulakan na nakita. Natawagan ng foul itong si Denok Miranda dahil nakakadalawang tikada na itong si Alex Compton laban sa depensa niya. Dito, sideline out of bounds pa lang. Gusto nang kumawala ni Alex Compton. Hindi na pinayagan ni Denok Miranda. Kinapitan kaagad. Ayaw pa hawakin ng bola. Pero ngayon, hawak ni Alex Compton yung bola. Binigay kay Denver Lopez. Nice fake off Bitoy Omolon. Pero natapikan ni Jamal Williams. Still Welco Dragons basketball. Outside jumper. Press. Alex Compton naman yan. Kita mo na kung bakit ayaw pahawakin ng bola nitong si Denok Miranda si Alex Compton. Dahil talaga sigurado ako pakiramdam ni Denok Miranda mainit din itong si Alex Compton ngayon. 14-10, apat ang lamang ng Welco. Miranda, the bounce pass to Kelly Williams. And Williams hits a TM press. Bawing-bawi naman yung 3-pointer na yun ni Alex Compton. Sa kabilang panig naman itong si Kelly Williams na medyo parang naging estatwa itong si Rob Wainwright. 14-13 right now. Waylon White umangat laban sa dalawang nakaberde na uniforme. Matatawagan ng kanilang import itong si Jamal Williams sa isang napakagandang move in the shaded area by Waylon White. Kumagat sa fake So yan si Waylon White. Actually, etong si Waylon White at saka si Jamal Williams, magkaibigan ito Naglaro ito for the same school at yung University of New Mexico. At yung natatandaan ko nabanggit pa minsan sa report sabay daw nagpagupit. Oo. Diba? Ganun ka sanggan dikit Oo. Pero ngayon, teka muna diyan ka muna, dito muna ako. Sa bagay, White ito, isa Williams, kung sa classroom, magkatabi rin sa upuan yun. Diba? Kaya pala magkaibigan. Malamang isa rin ang sagot niyan. 14-13, Welco Dragons. Ito na, pantayan ng dalawang magkaibigan. Pero Kelly Williams, sabi niya, eto ang kaibigan ko. Yung shooting touch ko from the 3-point area. Tiantras! 6 na puntos na para kay Kelly Williams. Sinasabihan na ni Coach Leo Austria itong si Rob Wainwright, nakakadalawang 3-pointer na yan sa harapan mo. Kailangan gumawa ka na ng aksyon. Yes. Ball knocked out of bounds. It will stay. No, teka muna. It's an offensive foul. Si J.R. Reyes ang matatawagan ng kanyang unang personal foul. Tinawagan siya ng offensive foul ni referee Mario Montiel.
Santa Lucia by 2. Kelly Williams. Mainit yung pinapakita from behind the arc. Pero right now, the pass going to Denok Miranda. They go inside to Jamal Williams with a nice quick turnaround from the baseline. 4 na puntos na para kay Jamal. Simple face-up basket and a quick release. Wayland White. Naghahanap ng foul. Takbuhan para sa Santa Lucia Realtors. Miranda to Kelly Williams. The quick release from the outside. Wala. And Wayland White gets a hold of the basketball. Wayland White. Aangat. May foul. Mark Isip at Kelly Williams, yung dalawang players sa Santa Lucia na nag-iiparan. Matatawagan ng foul itong si Mark Isip, pero kita mo naman yung help defense na binigay nitong si Kelly Williams dun sa kasama niya na talagang naiwan na si Mark Isip nitong si Wayland White, pero ang lakas ng dating nitong si Kelly Williams para sa help defense. Natawagan nga lang ng foul itong si Mark Isip, kaya nasa free throw line itong si Wayland White. Well, ito ngayon, pumasok yung una para rito kay Wayland White in their one game against the Talk and Text Phone Pals. He was 3 of 7 from the free throw line. Binati ko lang sa mablay na. Oo, parang ganyan-ganyan din yan mamaya. Pero 31 puntos ang ginawa ni Wayland White. Payag na rin siguro yung coach niya kung ganun din ang gagawin niya mamaya. 14 of 20 from the 2-point area sa mga Jamal Williams. Pasok yung kanyang jumper from the baseline, 6 points. Lamang na 5 sa Santa Lucia Realtors. Just over 4 minutes remaining sa ating first period of action. White against Williams. White, nice crossover move. Basket counts according to referee Joey Kalungkagin. Matatawagan ng foul itong si Jamal Williams. Nice move going to the basket on the part of Wayland White. Talagang nahirapan na sila pigilan itong si Wayland White. Simple crossover, going hard for that layup, at yun na nga, basket counts plus a foul. May pagkakataon pa para sa isang bonus free throw. Down by 3 ang Welco Dragons. So far, yan pa lamang ang mga numero nitong si Wayland White. Ang problema kilala siya ni Jamal Williams. Alam yung galaw napipigilan kahit papano. Well, he completes a 3-point play. Itong si Wayland White to make this a 2-point game. 2018 para Santa Lucia Realtors. Kelly Williams ngayon, madikit na sa kanya ito si Rob Wainwright. Denok Miranda has it. Jamal Williams to Kelly Williams. In and out. Denver Lopez. Wainwright inside. Adonis Santa Maria, an end one situation. Eksakto naman, kapasok-pasok pa lang nitong si Adonis Santa Maria, nabigyan kagad ng isang napakagandang pasa ni Rob Wainwright. Eksakto naman pag-layup niya, no? Tingnan muna natin. Ayun, just sliding into the basket na libreng-libre. Pasok yan, may foul pa sa humahabol na si Kelly Williams. Unang personal foul na itawag against Kelly Williams. Papasagin yung deadlock. Tingnan ginawa nito si Adonis Santa Maria. Now Welco is on top by 1, 21-20. At ito ay isang full timeout na itatawag naman ni Coach Boyd Fernandez sa Santa Lucia Realtors. We still have 3 minutes and 34 to play sa ating first quarter. Alright, balik tayo dito sa Big Dome. Kasama natin Joy Del Rey to report about Jamal Williams and Wayland White. Joy? Yes, thanks, Bench. Tama kayo. Talaga nagsama nga itong si Jamal sa si Wayland na nagpagupit dahil sila pala ay nagkasama na sa University of New Mexico. At lalo sila naging close dito. Lagi nga rin sila nagpupunta sa mga mall. Gusto nila yung mga nag-shopping. And they like to hang out. At ito palang si Jamal, takot sa snake. Ikaw, Bench, saan ka ba takot? Takot din ako sa snakes pero sabi mo yung close ka, ano ka-close ito si Wayland White at saka si Jamal Williams, nagmo-malling pa sila, hindi naman siguro holding hands, ano? Anyway, sabi nga natin, ito talaga may pinagsamahan itong dalawang imports dito sa ball game na ito at pero right now, kumbaga galit-galit muna.
Ito, kailangan ng panalo nitong dalawang teams na ito. Of course, matatandaan natin, the first meeting, hindi pa sila yung mga imports itong two respective teams na ito Rock Winston para sa Santa Lucia Realtors at Charles Clark para sa Welco Dragons. Kelly Williams, lumapit. Passing out, Denok Miranda, outside jumper. Diempres ang tawag namin dyan. First basket para kay Miranda. Napakaganda naman nung ginawa na yun ni Kelly Williams. Talagang inattract niya yung depensa. On his way to the basket, kinik-out niya doon sa libreng-libring si Denok Miranda for the three-pointer. Now Santa Lucia is on top by 2, 23-21. Adonis Santa Maria, an instant offense player kanina. Samantala at Waylon White. Parang tumaan sa butas ng karayom pero napunit. Napunit. May humablot nung kanyang jersey. At yun, nagre-reklamo kay referee Joey Kalungkagin. Biro din. Laki na punit na yan. Oo. May reserba yan. Hindi pwedeng walang reserba yan. At saka pwede namang hingiin mamaya after the game kung sakasakali, no? Pero gusto nang arborin ka agad. Hindi pwede yan. Oo. Nagana pa tayo na mananahi. 23-21 para Santa Lucia Realtors. At let's see itong ating mga referees. Pag-uusapan muna itong sitwasyon na ito. Officials timeout ang ating sitwasyon dito ngayon. Punit ng jersey. Ito si Waylon White. Santa Lucia on top by 2 with 2 minutes and 46 to play sa ating first quarter. Hindi lang punit yan wak-wak na yan Oo. Grabe naman yung pagkakahablot na yun. Oo. Yan po ang import itong Welco Dragons. Si Waylon White. They had a big game in their previous game against the Talk and Text Phone Pals at gusto niyang magtuloy-tuloy na itong pagpapanalo ng Welco Dragons who has never tasted back-to-back wins in this conference. Andyan na. In order lang. In order. Ano ba? Lang, oo. Tingnan muna natin kung paano napunit. Isang napakagandang back pick ang ibinigay nitong si Denver. Pinablot ni Norman Gonzalez. Saan ka pupunta? Naiwan mo ko. So si Norman Gonzalez pala ang may sala. Oo. Oh, yeah. Kinakausap ngayon ni referee Joey Kalungkay. Huwag mo na ulitin. Wala nang pamalit yan. Dalawa lang in order. Pwede ba rito yung mga laro parang sa barangay? Sige, ang gulo ng uniforme ninyo. Isa hubad. Isa may suot. So back to the free throw line. Ito si Waylon White. At meron na siyang 5 points. Napapangiti-ngiti lamang. Ito si Norman Gonzalez. Ano kaya ko yung shorts? Out of 2 pero Adonis Santa Maria keeping ball possession here para sa Welco Dragons with an offensive rebound. Jaire Ibanez in the ball game. Waylon White. Laban kay Norman Gonzalez. The lean in won't go. Gets the miss. Labas ang bola. Ikot Rob Wainwright. Jaire Ibanez from the corner. Ayaw. And Kelly Williams clears the boards para sa Santa Lucia Realtors. Miranda. The extra pass to Jamal Williams. Nice two-man play na Santa Lucia. Just attacking the gap itong si Denok Miranda at nung nakarating na sa shaded area, nakita niya lahat sila gusto kong kunin libre-libre na yung import nila si Jamal Williams. Pentasin ko na itong Santa Lucia. 22 sa Welco. Jaire Ibanez subok ulit. Ayaw pa rin umisip sa ilalim. Waylon White pinapahirapan rather ni Norman Gonzalez. Kanina hinablot ang jersey. Ngayon naman gustong supalpalin ang follow-up attempt nitong si Waylon White pero matatawagan ng foul itong si Norman Gonzalez. So dito nag-i-give ng kanyang mga puntos si Waylon White. Pa-isa-isa. Free throw, pero pa-isa-isa Maganda kung pa dalawa-dalawa. Kaya nga, he's now 3 of 7.
Paunti-unti. May problema sa kanyang free throws. Samantala si Bitoy Umulon para sa ating Remington Forte. Lakas na di umaayaw moment. At talaga naman, ito nga'y sabi natin, never giving up on the leather. At sa inyo ng Astig Remington Forte para sa lakas na di umaayaw. So one more free throw para kay Wayland White. They're down by 3. So yun nga talaga, paisa-isa lang para rito kay Wayland White. Lamang pa rin ang Santa Lucia Realtors, 25-23. Kelly Williams, outside to Norman Gonzalez. Norman Gonzalez ang tumatake. Tatang inabot! Ito kayo ng Well Go Dragons. Jaire Ibanez to Junjun Gabato. Pasok pa naman ito si Junjun Gabato. Medyo malamig pa. Nag-isip-isip pa. Titira na kagad o magpapainit pa. Wayland White, hinahanap open man. Trying to Adonis Santa Maria from inside the key. Yun ang tamang ginawa ni Wayland White. At that last play, binigay niya yung bola to the mats. Open Adonis Santa Maria na talaga naman sinigurado na may co-convert niya yung libreng-libreng jump shot na yun. Tabla na tayo at 25 all. Kelly Williams outside. Wala. Rebound Junjun Gabato. 1 minuto dito sa ating first quarter. Nagmamadali. Alex Compton atras muna. Sumubok lang. Makabukong kayong depensa pero sumara. Adonis Santa Maria may 5 points in the ball game. Wayland White up against Kelly Williams right now. Sa labas, Junjun Gabato. 3 seconds ang shot clock. Junjun Gabato kailangan itira. Sumablay pero natin sa ilang Adonis Santa Maria. Nakakuha pa ng foul. Yan ang makukuha mo pagka ganyang kakasipag lumaban at sumubok para makakuha ng offensive rebounds. Nobody boxing out Adonis Santa Maria at nung makuha niya na yung offensive rebound, isang napakagandang pump fake ang ginawa niya. Kumagat na naman si Bitoy Umulon. Unang personal foul against Bitoy Umulon. Unang free throw, no problem para kay Adonis Santa Maria, already with 6 points in the ball game at binigay na naman ang lamang dito sa Well Go Dragons 26-25. Upo muna si Bitoy Umulon. Off the bench, off the bench itong si Adonis Santa Maria. Oh. Ang mga kubo. 2 for 2 para kay Adonis Santa Maria, 27-25. Kasi yung reward, wala yung Santa Maria ron. Wala. Hindi naging rewards. Dapat linagyan ng S, no? Para marami. Marlo Aquino, laban kay Adonis Santa Maria. The jump hook off the glass. Wala. Back of the rebound. Winning out, Wayland White. Eksakto para sa isang huling tira with 10 seconds remaining sa ating first quarter. Compton. Changing directions. The fall away. Wala. Kelly Williams takes care of the rebound. Natapos ang ating first quarter of action. Mabilis sa mga pangyayari. May mga punitan pa ng jersey. May mga bakbakan from the outside. At yung mga bench players clicking. 27-25. Dikit ang ating labanan. Nakakaangat lamang itong Well Go Dragons. Habang nanonood kayo ng umating bakbakan sa hardcourt, mag-relax. Mag-Gold Eagle Beer. The same way that we played in the game against Pure Foods, we showed a lot of character by hanging in there. We were down and we were able to fight back and come back and get the win. If we can start out playing the games with that same type of intensity, then yeah, I think we can carry it. Well, truly, it's what they have mentioned, that si Jamal Williams, they really had that kind of a character. Finish out that ball game laban sa Pure Foods sa Inares Center, coming up with a win and now looking for their first back-to-back win in this conference. Well Go Dragons also in the same boat, pero Well Go Dragons never pa since entering in the PBA na nagkaroon ng back-to-back wins. So ba, kasabihan ng matatanda there's always a first. First time. Nabitin. Inantok agad yung matanda, nakatulog. It's always a first. Alright, sa pagpapatuloy ng ating panggaan itong Santa Lucia Realtors and Well Go Dragons.
Sabi ko nga, 114-104 during the first round. Manilang unang sagupaan. Nagwagi ron ng Wellco Dragons. Very first time na umiscore ng ganun karami itong Wellco Dragons, ha? Marlo Aquino from inside the key missing, and Wellco Dragons takes care of the loose ball. They're on top by 227-25. Jaire Ibanez is up against Cesar Catley. Ibanez, isang ikot ng bola para sa Wellco. Setting up Alex Compton na nagbintis. Ronnie Bugao. Kelly Williams on the drive. Nabitiwan ng bola pero naibigay safely ko naman Gonzalez. Catley. 10 seconds ngayon ang shot clock para sa Realtors. Cesar Catley naiwan ang bukas pero kapos. Malamig pa itong si Cesar Catley pero nakita mo naman diretso-diretso yung tiro niya. Kapos nga lang! White! My goodness! Yan ang power play na tinatawag rito. Oo. It's a slam dunk facial. Nako, medyo nagkaturuan on the part of the Santa Lucia players. Sino nga ba ang kukuha dapat dito kay Wayland White? Lahat sila parang natulala. Isang forward pass ang binigay ni Alex Compton all the way to the basket. Aba, nako, umangat, umayre. Sobra pa. Yakult slam dunk. Atin sa inyo ng Yakult everyday okay. Sigurado ka tiyan. Galit na. Itong si Wayland White. Ito ginaganahan na pumasok na yung kanyang free throw. Pero sabi nga natin kanina kasi pa isa-isa back in the first quarter, ano? Ganun din naman, isa rin lang naman yun. Isa lang pala, kaya wala pala problema. Naman sila na 5, 30-25. Norman Gonzalez, wala. Napapako sa 25. Itong panig ng Santa Lucia. Umuusad naman ng Wellco Dragons. Wayland White once again on the move. Naglag siya rito. Banggaan sila ni Marlo Aquino. Nakahawak sa mukha niya itong si Wayland White. Sumiklab ng bahagya or kumislap ng bahagya in mid-air para tayong nakakita ng dalawang nagsalpukan sa ere. Matatawagan ng personal foul si Marlo Aquino na hawak-hawak din ang kanyang mukha. Magandang makita kung anong aktual na nangyari in action. Ang ganda ng move against Kelly Williams. Pag-ere, sinabayan ni Marlo. Ay naku, kabit sa mukha. Hindi ang bolang inabot. Oo. Ayan, no? Well, meron tayo tinatawag na high five, pero hindi yun. Kaya sa mukha nagkatamaan eh. Hindi sadya yun, no? Oo. Kasama sa laro yan. Pagka ganong gusto mong supalpalin ng isang player na umaatake sa'yo, talagang minsan mangyayari talaga yan na sa mukha mo tatamaan or sa ibang bahagi ng katawan instead na yung bola ang tamaan mo. 9 points in the ball game para kay Wayland White. Still can afford to smile. Pero tinitingnan, may dugo ba? Kasi hindi ka makakapaglaro kung may dugo eh, no? But it seems like okay naman. Okay naman. Tiba yun eh. Oo. So, dalawang free throws ito para kay Wayland White. Hindi naman makakarating sa PBA yan kung di matibay yan. 5 of 11 na from the free throw line. Alam niya dalawa eh. May tama pa siya sa mukha. Alam niya dalawa yung free throws eh. Di ba nabanggit mo pa isa-isa lang? Norman Gonzalez, pinaupo muna ni Coach Boyd Fernandez. Ayun, wala na tuloy. Wala na tuloy. Nahilo pa. Ito si Wayland White. Oo, natamaan kasi. Tony Bugao, Santa Lucia Realtor stuck at 25. Matagal-tagal na ito. Nakagawa pa si Jamal Williams. Jaire Ibanez right now. Naman kay Cesar Catley. Going to Alex Compton. Firing away. Yes! Tian Plus! Hinahanap lang ang pagkakataon para maibigay kay Alex Compton ng bola on transition at sigurado naman talagang pag nahawakan ni Alex Compton sa taas-taas ng kumpiyansa niya ngayong mga araw na talagang bibitawan niya yan. TM3 na yan. Double-digit output na 10 points in the ball game para kay Alex Compton ng Wellco Dragons. Lamang sila ng 8 rito. 30-second timeout lamang ay tinawag here in the second quarter. 33-25.
Wellcoat looking good so far. Ito ang mga remaining games. Itong magkabilang teams na ito, Coca-Cola Tigers, Ginebra, Tokentex, Alaska. Assignment pa yan ng Santa Lucia, Red Bull, San Miguel, Coca-Cola, Pure Foods. Para naman yan sa Wellcoat Dragons. Sabi nga natin sinusukat pa nila. Ilang games pa ba kami? Ilan ang mga panalo namin rito para hindi kami matanggal? Alam naman natin itong dalawang teams na ito nandun sa bottom ng ating team standings. So, marami pa pala no? Apat pa. Tig-apat na laro pa after tonight's game, pero ang importante pa rin, makakuha ka ng panalo sa larong ito. Dahil nakita mo naman yung mga dadaan ng teams na makakalaban, medyo malalakas. Oo, Mabuti pang, sabi nga nila mas maiging makakuha ka na ng isang panalo sa ngayon bago mo isipin yung magiging panalo mo sa kinabukasan. Well, titignan natin, pero siguro ang concentration muna nila rito yung ngayon. Yan nga. Yung ngayon. Oo. Catley is up against Compton. Stuck at 25. Hindi pa rin gumagalaw ito para sa panig ng Santa Lucia Realtors. Jamal Williams in a quick pass to Ronnie Bugao. Outside jumper. Andres ang sagot ni Ronnie Bugao. Oo, talagang nalibre si Ronnie Bugao. Medyo nagkaroon ng miscommunication on the part of J.R. Reyes at itong si Adonis Santa Maria kung sino kukuha. Marlo Aquino, mahabol pa dito kay Alice Compton. Matatawagan siya ng kanyang pangalawang personal foul. At ikatlong team foul naman ng Santa Lucia sa quarter na to. Upo muna si Marlo Aquino, binalik si Norman Gonzalez. Alex Compton inside of Jaire Ibanez. Jaire Ibanez, pahirapan yun. Pero the hard-working Jaire Ibanez will get 2 free throws dahil na-foul siya nitong si Cesar Catley na talagang gustong pigilan dahil lamang nga sa pwesto itong si Jaire Ibanez. Si Norman Gonzalez pa lang matatawagan ng kanyang foul. Jaire Ibanez ang naging best player of the game nung first meeting nitong dalawang teams na ito. He had a career high actually, career ever since para kay Jaire Ibanez to register 25 points. Sabi niya, naglaro siya sa UP, maski sa PBL, pinakamataas lang daw niya rin, mga 14 points Dito pa sa PBL, kumamada ng ganong karaming puntos. Titingnan ngayon natin, pero ito, 33-28, 5-point lead. Jamal Williams, di madagdagan yung score ng Santa Lucia. Alex Compton. Inside to J.R. Reyes. Angat si J.R. Reyes, walang bola. Nawala yung bola. On the way to the basket, good hands on the part of Jamal Williams. Tapping the ball out. Baseline out of bounds para sa Wellcoat. 17 seconds sa kanilang shot clock. Compton, quick pass inside. Inulit lang. Gusto niya talaga si JRS. Pabwesto lang sa shaded area. First 2 points for the big guy. Good execution on the part of Wellcoat. Well-designed baseline out-of-bounds play. 7-point lead na ito para sa Wellcoat Dragons. Catley. Shot jumper is in. Good penetration para kay Cesar Catley. Sabi nga nila, kailangan may penetration ka, hindi lang puro outside shot. At talagang pinaniwala tayo ni Cesar Catley na meron siya noon. Unang basket pa lamang niya in this ball game. Samantala na ipit. Puro mga nakaberde, nakapaligid dito kay Junjun Cabato. But he was fouled. Si Catley, his second. 5 na ang team fouls nitong Santa Lucia Realtors. Ang susunod na pito laban sa kanila pagka personal foul would mean free throws para sa Wellcoat. Junjun Cabato, short. Catley for the rebound. Directing the play here. Back to Catley. Catley, pumirada from the outside. Tinamahan siya sa kamay. Tuloy lang ang laro. Walang nakita yung ating mga referees that time. Jaire Ibanez ngayon. Bigay kay JRS. Sabi si Junjun Cabato. Binalik kay Ibanez. Compton inside the JRS. Turn around in the shaded area. Shoot naman!
Compton. Nakakadalawang assist na itong si Alex Compton para kay J.R. Reyes na talagang mukhang paboritong bigyan ng bola ni Alex Compton pagka naman nadidepensa si Alex Compton from way out. Parang angat nga naman sila pagdating sa height. Walang Marlo Aquino na nasa bench, no? J.R. Reyes. Oo. Talagang ang laki niya dun sa shaded area. Aba, isang maliit na mama, papalitan isang malaking mama. Yan natin. Adjustments ang Wellcoat on their defensive end. Bitoy Umulon is back on the floor para sa Realtors. Tailed out 2 seconds na shot clock. Froilan Bagyon giving up his first personal foul. Yan ang problema ng mga players na bagong pasok sa laro. Hindi nila alam ang sitwasyon inside the playing court. At yun na nga, 2 seconds on the shot clock. Nagbigay pa ng foul itong si Froilan Bagyon. So babalik sa 14 seconds ang shot clock ng Santa Lucia sa kanilang sideline out of bounds. Umulon up against Johnny Ibanez. Paulo Mendoza. Ngayon lang si Paulo. Oh, inside, bad pass. Wellcoat Dragons on the attack. Inside to J.R. Reyes. Walang makapigil kay J.R. Reyes. Talagang hinahanap nila sa shaded area itong si J.R. Reyes. Maski mapa-transition, pagka nakita nilang pwedeng bigyan ng entry pass, bibigyan nila. Umulon kailangan bumali. Pero may foul against Wellcoat. Kailangan maging creative itong si Nelbert Umulon dahil nakakita niya si J.R. Reyes 6'8" yung humarang sa kanya. Abay, susupalpalin ako nito. Buti na lang na ibali niya at nakakuha siya ng foul. Free throws ngayon para kay Bitoy Umulon. Previous game, he came off the bench. Itong si Bitoy Umulon laban sa Pure Foods by his lonesome, ha? Yung mga bench ng Pure Foods, 26-16. Aba, magtulong-tulong pa kayo. Ganun ba yun? Ngayon starter siya rito para sa Santa Lucia. Sa ganda ng laro na-elevate to a starting position role. 6 na puntos so far para kay Bitoy Umulon. Kumalog ang ikalawang free throw ni Bitoy Umulon. 8-point lead para sa Wellcoat Dragons. Umuusok itong mga tagot. Froilan Bagyon. Side pass, wala. Pero gumulong ang bola papunta kay Jerry Ibanez. Wala rin nangyari. Takbuhan sa Santa Lucia Realtors. Miranda. Paulo Mendoza, back to Miranda. Setting up their half-court offense. Di maibigay yung bola kay Jamal Williams. Naghanap ng mapapasahan si Miranda. Finally going to Jamal Williams. The quick release from the baseline. Wala. Oo, kita mo naman. Going to the baseline. Itong si Jamal Williams. Dalawang white shirts kagad ang sumalubong. Ayan na naman si JR. Ganun lang. Oo. Sino ang pipigil kay JR Reyes sa shaded area? Yan ang malaking katanungan para kay Coach Boyet Fernandez. Height is might para sa big man na si J.R. Reyes ng Wellcoat Dragons to make this a double-digit lead for his team, 41-31. I think so. I think I go out and play hard. And, I'm not focused on the points, I'm not focused on rebound. I'm just focused on playing hard. And then what will happen by me playing hard is the results of it. I'm taking it very serious because there's a chance to get in the playoffs. So I think me and my teammates are focused right now. So hopefully we come out with a victory. Bilis na English. Puro playing hard. He's not concentrating on the points, not concentrating on the rebounds. He just wanted to play hard. Okay. Pero sabi niya, in his first 2 games, he was only averaging about 15 points, 11 rebounds. Pero he upped his numbers in that win laban sa Talk and Text Phone Pals wherein he had 31 at of course 19 rebounds. Oo. Tignan muna natin ating field goal conversion dito sa ating second quarter. Wellcoat Dragons 6 out of 10. Santa Lucia 2 of 8. Well, Bitoy Umulon, it's a TM3, 10 puntos na. Nakita mo yung ginawa ni Bitoy?
Oo, napasuntok sa hangin di ba? Tuwan-tuwa siya. Sa baba sa pito, ito lamang ng Wellcoat Dragons. They have been going to JRA. Samantala ito, Wayland White. Outside to Rob Wainwright. Jamal Williams, nice hustle play. Naagaw yung bola. Muntik pa mawala kay Denong Miranda. Finally, Santa Lucia in control here sa kanilang opensa. They're down by 7. 5 minutes and 38 remaining here in the first half. Wala. Tapik ng bola. Balik pa rin sa green shirts ng Santa Lucia Realtors. Sabi ni Paulo Mendoza, teka muna, ayusin natin. Miranda. At Jamal Williams. Bitoy Omolon. Nakasundutan sa likod. Froilan Bagyon. Natawagan ng kanyang pangalawang personal foul. Number 17, Froilan Bagyon. Pangatlong team foul yan ng Wellcoat Dragons. Compton pagpapahinga yung muna ni Coach Leo Austria at binalik in the ball game si Denver Lopez. Denver Lopez only 2 points to show so far dito sa ating first half of action. Froilan Bagyon, mabilis. Tapping the ball out. 7 seconds ang natitira sa shot clock ng Santa Lucia. 7 seconds on the shot clock. Jamal Williams releases. Yes! Wala ng dribble. Alam niya, shot clock winding down. Face-up basket on the part of Jamal Williams. He's got the range. Binitawan. Pasok. Pero unang basket pa lamang niya here in the second quarter. He's got a total of 10. Jamal Williams. Import ng Santa Lucia Realtors. Denver Lopez. Supply. Ito ngayon ng Santa Lucia. Down by 5. Paulo Mendoza. Nope. Pero Bitoy Omolon getting the offensive rebound. Dapat kay Rob Wainwright. Wala. Uli. Jamal Williams naman. Kita mo naman yung hustle na pinakita ni Bitoy Omolon at itong si Jamal Williams para tapyasin ang lamang ng Wellcoat to 3 points. 41-38. 7-0 run para Santa Lucia Realtors. Walang maisagot. Ito panig ng Wellcoat Dragons. Sabi ni Coach Leo Austria, sandali lang. Usap tayo, boys. That's why he calls this timeout. Alright, this coming Saturday, May 19 sa Orius Gym. Saan yan? Sa Butuan City, ang Barangay Ginebra Kings at ang Talk and Text Phone Pals. We'll see in action Sunday Salvacion at si Jay Washington. Yung mga ticket outlets, Butuan Champion Hardware, Express Hardware Workshop, and Orius Gym. Okay, 6 p.m. Ayan po, tip-off for this game nitong Barangay Ginebra Kings sa Talk and Text Phone Pals sa Butuan. Tapos na si Coach Leo Isaac at Richard Del Rosario na bumiyahe kamakailan sa Cebu. Kami naman ni Barry Pascual lilipad dyan sa Butuan. Alright, 41-38, Dragons scoreless. 2 minuto na. Kaya naman nakabalik na ang Santa Lucia. Pero si JRS talaga ito yung binibigyan nila ng bola medyo ng mga ilang plays nila hindi nakahawak ng bola hindi sila maka-score Nakaka-10 puntos na si JR Reyes sa larong ito. All here in the second quarter. Ganun? Oo. Paulo Mendoza. Step back jumper won't go. Bitoy Omolon lumilipad. Kumuha ng offensive rebound. Meron pang putback. 12 puntos na. Ibang klase ka, Bitoy Omolon. Ang lakas kumuha ng rebound. Offensive rebound pa na dapat nababox out na siya. Denver Lopez down to J.R. Reyes. A funny man itong rebound. Oh my goodness! Slam dunk! Put back! Galing kay Wayland White. 11 points in the ball game. His second slam dunk dito sa ating first half. Talagang gusto mong patunayang kaya mong isalpak yung bola. Diluluwagan yung butas ng ring. Parang gano'n na nangyayari. Kelly Williams, now to Jamal Williams. Nope. Up. Ito yung mulo na naman. Hindi, may halo na tulak. Oo. Minimuestra pa ni Bitoy sa ere lang Kaya natawagan ng foul si Bitoy. Pero ito yung offense ng Wellcoat Dragons. The miss from JRS. The putback slam
Slam dunk brought to you by Yakult. Yakult everyday okay. Sigurado ka dyan. Waylon White. The guy wants to play hard. Yan, oo. Puro hard eh. Ang malungkot dito, over the penalty limit na itong Santa Lucia. Kaya free throws para kay Alex Compton. Si Alex Compton meron ng 10 puntos in this ball game. Uy, ito. Oo nga, no? 3-point area eh. Ganun-ganun na lang kung bumitaw eh. Ito sa free throw line eh. Sumasablay. Tingnan natin. Actually, ito pa lang yung unang pagkakataon na titira siya ng free throws eh. Dito sa ball game na ito. Nanibago eh. Kung siyang matas sa konti. Oo. Hindi, nakapag-adjust. Pumasok yung pangalawa. Galit. Samblay yung isa. Oo, lamang ng 6. 46-40. Samantala, punta muna natin si Dominic Uy. Makikita mo talaga pagka ikaw isang coach ng team, yung team mo emulates what you want, yung philosophy mo. At makikita natin yung philosophy nitong si Coach Boyet Fernandez is sharing the ball. Dahil alam naman natin nung naglalaro pa siya, he's a great point guard na, alam mo, he's not, wouldn't want to do anything personal. At, you know, he wants teamwork. So yun ang sinestress na dito sa team niya for the Realtor. Sabi niya, pag hindi natin i-share yung bola, patay tayo. Alright, totoo yan. Samantala, ito si Kelly Williams. Oh my goodness! What a shot! Up and under and up again! Sumakay pa kayo, sabi ni Kelly Williams. Hindi nyo alam kung saan kukukunin yan. Dito sa kabila yan. 46-42. Seems like a showtime move para kay Kelly Williams. They're down. Pero ito, ginaganahan na yung mga kampe. The steal for Norman Gonzalez. Going straight to the basket. Nakakuha pa ng foul. All the way to the basket. Itong si Norman Gonzalez. Court to court. Kaya niya pala mag-dribble. At going hard to the basket. Makakakuha pa ng foul. Tignan muna natin uli kung papaano. Ito muna yung sumakay ka pa. Ayan ang masarap eh, no? Oo. Pag ang tagal mo sa ere eh. Samantala, ito naman si Norman Gonzalez. So let's see as he tries to complete a three-point play here. Yes, he does. Ganun lang. Ganun lang. Ganun lang. Isa na lang ang lamang. 46-45 leading scorers. And 3 players already double figures para sa Wellcoat Dragons. Uunahan ni Waylon White at ni Alex Compton. Si Alex Compton playing the second import ng Wellcoat Dragons. Denver Lopez from the outside. Wala kapit ng bola. Balik pa rin sa Wellcoat. A minute and 35 to play in the first half. J.R. Reyes. Hindi naman yata range shot. Sumubok siya from the outside. Wala. 3-pointer yun, bata. Oo nga. Shaded area. Pwede. Oo. May offensive foul. Ang Santa Lucia. Si Paulo Mendoza ang matatawagan ng offensive foul. Medyo nakita siya ni referee Joey Kalungkagi nanunulak para makakuha ng magandang pwesto. Coach Boyet Fernandez on your screen. Pinasok niya muli rito si Adonis Santa Maria. Pinagpahinga ito si J.R. Reyes. Siguro nga dahil tumira na from the outside. Pagod ba ito? Ayaw mo na magtrabaho sa loob. Tumira ka na ng 3-pointer sa labas. Pahinga ka muna. Lamang naman tayo. Pero isa na lamang ito. Waylon White. Let's see. Ito the Bishop. Adonis Santa Maria. Maganda pa rin na ipinapakita. Coming off the bench. Nagdadagdag pa rin ang kanyang mga numero. 9 points already in the ball game. Talagang every time huhugutin ni Coach Leo Austria, itong si Adonis talagang nagbibigay produksyon. Samantala, ito, 50 segundos na naman dito sa ating first half. Waylon White gets the rebound. 3-point lead para sa Wellcoat. Bitoyo Molon with a steal. Bitoyo Molon! Oh! Lipat yung bola pero may foul na naibinigay. Etong si Denver Lopez. Oo, pero talagang masama ang loob nitong si Waylon White. Sinundutan siya ni Bitoy Molon kaya hinabol niya yung tira ni Bitoy Molon at nasupalpal niya nga. Tingnan muna natin yung ikot niya. Nandun si Bitoy. Umi-spy sa likod. Ayun. Ayan. Nakuha. Masama ang loob. Masama ang loob. Habol. Yan. Supalpal ka. Well, overall, number 10 in steals. Ito si Bitoyo Molon, number 4 among the locals. So, yun na nakita natin dito. Pero sumablay ang kanyang unang free throw. Oo, medyo parang paubos na ang
Matigas ditong si Bitoy Umulan. Oo, isang katutak din naman yung rebound na kinuha nitong si Bitoy Umulan dito sa ating first half eh. Puro offensive rebounds pa. Nakaka-21 minutos na to. Kaya nga. 48-46, 2-point game. At sandali lamang ang Welco Dragons, Coach Leo Austria, tatawag ng 30-second timeout. From a high of 10, bumaba na ito. Only 2 points. Kanina nga, mas dikit pa. Isa na lang ang lamang ng Welco Dragons. Very interesting for these two teams. Talagang bakbakan. Nasa first half pa lamang tayo rito. 34.4 seconds ang natitira. Ganong ka-importante itong larong ito. Kaya pati possession going into the final seconds of this second quarter talagang itinawag pa ng timeout ni Coach Leo Austria. Bakit nga naman? Baka makapuntos pa sila sa possession nito at makatulong sa panalong inaasam-asam nila. Ayan po on your screen si Bitoy Umulon. At si Kelly Williams. Uy, may kwento. Joy Dalaray, pakinggan natin yan. Yes, thank you, Bench. Kanina nakausap natin si JR at maganda raw ang kanyang laro last time saka ngayon dahil nakatulong ang kanyang therapy. Nung Mother's Day, he just watched TV at home at hindi sila nakalabas ng mom niya dahil busy. Tumutulong sa kanyang sister na sila Arnie Cayetano na tumatakbo sa Taguig as congresswoman. At sila Arnie pala ay asawa ni Alan Peter Cayetano. I'll repeat that, Alan Peter Cayetano, hindi si Joselito Cayetano. Talagang nag-greet lang itong si JR Reyes ng happy Mother's Day sa kanyang mami through text. What about you, Bench? Nag-text ka ba sa mom mo? Ay, hindi lang. Binati ko pa talaga. Face to face. Happy Mother's Day. Oo, hirap yung text. Tsaka wala cellphone yung nanay ko eh. Wala rin kaya yung text ko eh. Anyway, ito, resumption of the action here. The 30-second timeout. Tingnan natin kung maganda resulta para sa World Cup natin. Sa pagkanda! Rob Wainwright with a basket. Talagang maganda pagkagaling ka sa timeout, makakakuha ka ng ganong kagandang execution, ikatutuwa, ikatataas ng moral ng mga players mo. May lagnat pa yan, ha? Ganon? Oo. Santa Lucia, Kelly Williams, 5 seconds na naman natitira here in the first half. Jamal Williams trying to find space for a shot, gets it to go from the baseline. 1.1 remaining. 14 points in the ball game para kay Jamal Williams. Dikit pa rin ito. Rob Wainwright, kailangan na iba to. Almost! At matatapos itong ating first half from a high of 10 nga na nai-register ng Welco Dragons. Unti-unting ibinabayan itong Santa Lucia. Now, dalawa na lamang ang lamang ng Welco, 50-48. At habang nanonood kayo ng umati kong bakbakan sa hardcourt, mag-relax, mag-Gold Eagle Beer. Yung ating mga features sa ating halftime will come your way in just a little while.